Dahil nga magbubukas sila ng napakalaking expansion, so kailangan nila ng mga tao. Ito, ang ganda ng starting dito guys. Kumbaga, pwede kayo mag-start dito ng $30 per hour. Okay, good morning guys. Magandang araw ngayon. At Lunes, wala tayong pasok. So, gagawin natin, pag-uusapan natin itong ginagawang expansion ng company namin at gano'n ba karami yung mga taong i-hire nila. Kaya kung bago ka sa channel na to, stay tuned ka. Huwag kang bibitaw, tapusin mo itong video na to. At huwag mo kalimutang click and subscriber button at saka notification bell para sa ganun updated ka pagka mayroong mga bago tayong ganitong agenda o mga bagong video tayong bagong upload. Okay? At huwag nyo kalimutang i-share. Una, shoutout muna sa mga kababayan natin na mga nandito na. Nasa Yorkton na yung iba. At yung iba, parating pa rin dito sa Yorkton. So, ang dami, yung mga binigyan nating employer. Hindi ko na po kayo in-update. Naging busy po ako sa trabaho ko eh. So, andito naman sila at saka hindi pa sila, nasabi ko nga last video ko, hindi pa sila sanay humarap sa camera pa. Darating at makikilala nyo rin yan, lalo na kung makakarating na kayo rito. Dahil, eto nga, kung ikaw ay nag-a-apply sa Canada at nagbabalak pumunta rito, eto na yung pagkakataon mo Brad na talagang pagtuunan ng pansin. Etong trabahong darating dito sa company namin, American company, napakagandang company ito, ang ganda ng benefits. So, ito yung paghandaan mo. At kung paano pag-a-apply, lalo na sa mga ibang trabaho dito sa Canada, meron tayong mga lumang video yan, balikan nyo lang po, balikan nyo lang po yun, mga lumang video natin. At pakinggan nyo mabuti itong pag-uusapan natin kung paano kayo makakapag-apply sa company na ito, dito sa company ko, na bagong nagtatrabaho ko ngayon. Dahil po, itong video na papakita ko sa inyo, kung gano'ng kalaking expansion na yan, gano'ng karaming taong kukunin nila, halos magdoble doon sa lumang pwesto namin ngayon. Magdodoble po ang dami niyan, na i-hire nila at hindi po namin kayang suportahan yan o kayang punuan kung dito lang sa mga local lang dito. Talagang 100% po magkukuha at kukuha sila ng mga tao sa labas ng Canada. At kung paano ang pag-a-apply, sigurado maglalagay sila ng posting niyan sa kukuha yan sila, magpalalagay yan sila sa Pilipinas ang post para sa hiring Pero mas maganda na rin kung meron ka ng bentahe ka na at nakapag-join ka na sa company. Ika nga, ang sinasabi kong pag-join po sa website nila, buksan nyo po yung website nila at mag-start ka na po doon, mag-click-click, mag-umpisahan mo na search at nandun na po lahat ang mga sistema na kung ano man yung pinapaliwanag ko ngayon, mas malinaw nandun sa loob ng site na yon, matatagpuan nyo na lahat yung information kung ano gagawin nyo, kung ano yung mga trabaho, ano ba yung mga ginagawa. Pero bibigyan ko na rin kayo ng mga tips para na sa ganun meron na kayong mga mga may tips na tayo. Ano po ba ang trabaho dito sa company na to? Ang trabaho po dito unang-una ay ito po ay refinery. Refinery po ito ng langis, canola oil. Yung po mga ginagamit natin sa pagluluto, parang kung sa Pilipinas meron tayong Baguio oil, yan po yung dito naman sa Canada canola oil. Sa Pilipinas may mga vegetable oil tayo, dito po canola oil. Ito po yung refinery na pinagtatrabahuhan. Ang magiging trabaho nyo po rito dito sa company na to ay maraming department po rito una sa material handling, dito po sa material handling, tapos extraction, refinery, tapos sa preparation. So maaaring hindi nyo naiintindihan yan, pero isa-isahin natin. Ito pong material handler na sinasabi natin, dito yung dumarating ng mga seeds na hindi pa siya napipiga, seeds pa lang siya, diyan po dumadaan sa material handling yan. Okay, dito po dadaan niya sa department na to. Ngayon, tatakbo po yung seeds na yan papunta dun sa extraction or sa preparation, sa prep or sa refinery. Sa refinery, yung langis, nagiging langis na siya ron. Yung prep, yun po yung mga gumagawa naman ng mga pinagkatasan. Kumbaga yung mga alikabok niya or yung pinagkatasan niya, ginagawa po itong pellets. Kung nakikita niyo yung pakain sa mga baboy, pakain sa manok, dito pakain sa baka, malalaking pellets po ito. Yan po yung gumagawa niyan. So sa extraction, ganun po yun. Unang-una, maglalabas po sila ng posting dyan. Lahat ng department niya, for sure. Lahat ng department. Either na magkaroon po ng internal na hiring. Yung mga kagaya namin, maaaring ako mag-apply din ako dyan kasi mas bago yung building. Pero,
yung may iwan namin pwesto, mababakante. Kaya hindi po, wala rin parang ganun din maghahanap at maghahanap pa rin sila ng tao. So yun lang po ang sinisiguro ko sa inyo, kasi sigurado maraming mga dating nagtatrabaho na rito, seniority, pupunta ito dito sa bagong building. Pero syempre may iwan nila mga posisyon, kailangan punuan. So yun po yun, napaka-importante na mapaghandaan ninyo yung mga unang-una dito po sa company na to, yung ganitong klase ng trabaho. Kailangan po dito yung number 1 safety. Aralin nyo po mabuti ang safety. Pero dito naman po ay bibigyan kayo ng training lahat dito Dadaan kayo lahat sa training. Ika nga step by step. Dadaan ka sa training 1, training 2, training 3 hanggang sa matapos. Ang training mo dyan, hanggang sa maging ka na. So, kayo mag-alala. Pero mas maganda kung may experience ka pagdating sa refinery or sa mga gawa ng mga langis na ganyan or sa mga tren. Yung mga taga-LRT natin, mga taga-PNR natin, shoutout sa inyo dyan. Malaking bagay yung may idea ka na sa tren. Kasi ang transportasyon po dito, ang ginagamit nila ay tren. Ika nga yung mga kumukuha ng langis ay tren. Pag dinala po yan ng Canadian Pacific or Canadian Rail, CN, Canada National Rail, yung mga tren, dinadala lang dito yung mga empty. Pero ang nagpapatakbo na po dito, pag nasa yard na ng company, ay tayo. Kaya importante kung halimbawa, meron na kayong experience sa ganyan dahil malaking bagay. Maaaring doon kayo bumagsak ka agad sa departamento na yun. Pero kayo mag-alala kasi sa dami ng tao at tinitrain naman lahat At huwag nyo rin pong i-assume na porket driver na kayo dyan ng train sa Pilipinas, hindi kayo dadaan sa training. Dadaan pa rin kayo dito sa level, sa step by step training. Okay? Pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo ang kung ano ba itong sinasabi kong building, gano'n ba kalaking expansion nila, para makita nyo, para maintindihan nyo na talagang sinasabi natin na kakailangan nilang tao napakarami. Eto, let's watch this. Kita ko sa inyo guys yung company, itong company na pinagtatrabahuan ko ngayon na kasalukuyan, kung gano'n sila kalaki. Makikita nyo yan at ipakikita ko rin sa inyo yung ginagawa sa katabing-katabi lang nila na napakalaki. Kaya napakarami pong talagang hagilapin ng mga tao. Ewan ko kung paano mapupunuan yan mga trabahador na kung saan kukunin. Kaya ngayon pa lang binibigyan ko na kayo ng heads up. Okay? Okay, ito muna yung yan yung company ito. So yan yung company, makita nyo may logo dyan, di ba? May bato, may logo dyan. Tapos yung mga train na yon, yan kanila lahat yung na yan, lugar na yan, saka doon sa kabila nitong side na to, kanila yan. Tapos ito yung pinakang company nila, yan yung kumpanya nila, yung kumpanya namin. Ayan, napakalaki niyan guys. Ayan malaki yan. Hanggang doon sa kabila, hanggang doon sa mga green na yon. So lalagyan pa nila ng relays ulit yung kabilang dulong-dulo na yun at papasyalan natin. So itong side na to, ito yung lalagyan ng relays. Itong buo na yan, lalagyan pa rin nila. So maglalagay pa rin dyan ng mga load out para sa mga tren. So itong mga tren na nakikita nyo, napakahaba na yan sa company ngayon yan, kasalukuyan. Yan yung niloload nila, yan yung parang mga kumukuha dyan ng produkto, ng product natin. Sakali makapasok kayo, so, yan yung company. Ito yung extension nila para sa dugtong na relay sa kabilang side. So magkakaroon yan ng doble pa nitong, nakikita nyo yung mga tren na yan. Dito mapupunta sa side na to, tapos tong gitna na to, magkakaroon pa yan ng maraming relays pa yan. Tapos pupuntahan natin yung pinakang lalagyan nila ng mga, nakita nyo yung malalaking tangke na yan. Doon sa kabila ilalagay yan, pasyalan natin, tara. Dito na maglalagay sila ng mga tangke na malalaki, mga kagaya na nakita nyo ron. Ito yung side na yan. Ito yung dating trabaho ko. Ayan, nabili na nila yan. Itong lupa na yan, yung yellow building na yan, yung dating pinagtatrabahuan ko, which is kanila na yan, lahat na yan. Ayun yung company sa kabila, nakita nyo, di ba? So ito yung pangalawang side to. Pero pupunta tayo doon sa may gilid mismo para makita nyo mismo yung sana hindi pa natatabunan ng napakaraming lupa. Kasi pupunta tayo sa kabilang side para makita nyo yung construction area talaga na pinupunan na ginagawa. So yan ang building ko dati sa R&D building, ayan, yan. Pero wala na yan, nabili na nila yan guys. Nabili na nila itong lupa na to, ito lahat na to, nasasakupan na to. Nabili na nila yan, ito, tabi tayo ng highway So dahan-dahan lang tayo, baka may pulis, bawal. So sisilipin lang natin. Yan, kanila na lahat yan, yung pag-aari na yan.
Kaya kanila na yan, gagawin niya ng magiging company na yan. Kaya kung sa kasalukuyan, yung nagtatrabaho doon sa lumang building sa amin, ayan, dito kita-kita natin dito. Ayan yung construction niya, ayan, kita-kita rito guys, ha. Ayan, nagtatrabaho doon sa kabila ay halos nasa 500 katao. Ay dodoblehin yan dahil nakita niyo yung malaking yan, mga binayan, yung malaking tangke na yan. Dito sila maglalagay dito, ayan, yan. Kaya pinatag to ng gusto. Napakalaki, ayan o. Ayun yung brown building na yon. Sensya na kayo, malamig. Medyo may sipon ako eh. Ayan yung brown building na yan sa malayo. Kung mapapansin nyo, yan yung boiler. Isang building pa lang yan. So maraming department yan. May boiler, may refinery, may extraction, may preparation. So itong lawak na to, kanila yan. Yan ginagawa ngayon dito. Yan yung ginagawa, expansion. Ayan o, laki guys. So imagine nyo ha. Oh, ang laki nyan. So ayan. So yun yan, napakaraming taong kukunin yan dito. Kasi nabanggit ko nga sa inyo, sa 500 yung kabila na yun, yung mga nagtatrabaho doon. So dito, mas malaki itong kanilang ginawa na to, magdodoble yung mga taong kukunin nila. At hindi kaya pong suportahan yan ng taga rito lang sa lugar namin. Napakahirap kumuha ng gano'n napakaraming tao. Yun yung benching ko peraso, yung ang hiring namin na 10, nahirapan pa kami makakuha dito eh. Ito pa kaya, pero ito, ang start talaga niyan ay ngayong January na ang start nila ng posting nila dyan. Magsisimula na yung magkuha. Ayun guys, nakita nyo kung gano'ng karami, di ba? So andyan na, napaliwanag ko naman sa inyo siguro ng gusto. At yung pong LDC company na to, ilalagay po natin sa description box para nasa ganon may start nyo na siyang mabasa-basa, kung ano yung mga nandun pa mga information. Pag-aralan nyo na pong mabuti ha. Paghandaan nyo mabuti mga sinasabi natin at sinasabi sa website. Pag-aralan nyo mabuti kung ano yung history nila, kung kailan, at kung ano yung product nila, ano ba yung mga line nila. So importante po yan eh. Kasi sa interview, kailangan meron kayong idea kung ano yung company na ina-apply nyo. Okay, so ayan, sana nakatulong ng konti itong ating vlogs. Ako po'y gabay lang ha, gabay lang ako, tumutulong lang ako sa inyo ng kaunting gabay, diskarte, pero kayo pa rin po ang bahala at may decision para sa sarili nyo. Okay, gabay lang po tayo. Binibigay ko lang po yung blessings kung anong natatamasa ko rito, kung paano ako nagsimula. Ay binibigyan ko lang kayo ng guide kasi nga nagsimula ako ng walang guide. Alam ko napakahirap. Kaya andito ako para sa inyo, para magbigay lang ng guide. Okay, see you guys and see you sa next vlog, and we love you all. God bless you. Nadilo signing out. We love you all.